O mga kababayan, hindi nyo ba napapansin na etong gawain ng ating presidenteng si BBM mga kababayan ay parang gawain lang ng barangay captain? Kapitan Marcos mga kababayan, itong kanyang bibigay-bigay ng ayuda, yung simpleng mga bagay mga kababayan ay hindi na talaga kailangan ng maging presidente ka pa para gawin mo yan. Kahit barangay captain, kayang gawin yan. The easy part mga kababayan, bigay ng ayuda dito, bigay ng tulong o ganyan-ganyan. Pero, subalit tatapwat. Hindi yan ang trabaho ng presidente. Ang trabaho ng presidente ay kung paano mo imaneho ang ating bansa sa direksyon na nakakabuti. Paano mo disiplinahin ang iyong mga tauhang nagbubulakbol. Paano mo gamitin ng tama ang pera ng bayan. Hindi yung ang level ng iyong abilidad ay pang barangay captain lang mga kababayan. Panoorin niyo po ha. I saw that what he meant by flood control project was yung mga sandbags Yun lang pala mga kababayan, kaya marami. 5,500 sandbags. Flood control. ilalagay. Tapos agad na aagos, diba? Dahil imposible mga kababayan Diba 2 years pa lang siya nun. 5,500 na flood control. Ibig sabihin, sa 365 mga kababayan, sa isang taon, times 2, 700 days. 5,500 ang ginawa. Kung hindi lang yan lokohan mga kababayan, diba? Hindi nga mahagilap. Kaya malamang sa malamang, sandbags ang kanyang tinutukoy mga kababayan. What he meant by low prices is yung mga kadiwa. Barangay captain ang level nito. He has no idea how to be a president. Kalokong tumawa, Tingnan niyo, Kalokong tumawa, Pero nakakatawa naman talaga at totoo, mga kababayan. Ang level ng serbisyo ni BBM pang barangay captain lang. Gawain niya ng barangay captain Yeah, how to be a president. Wala talaga siyang alam. Wala siyang alam. The lethal combination of stupidity. No, he's very dim-witted. Stupid and incompetence and corruption and indifference. Wala siyang pakialam. Kahit doon tayo. Nabulag tayo dati mga kababayan dito sa kay BBM. Hindi natin binackground check mga kababayan. Na ilang taon siyang naging senador. Parang wala lang mga kababayan, di ba? Kalibel lang ni Lito Lapid mga kababayan ang pagiging senador ni BBM. Happy-go-lucky. Ganyan. Tapos, ayun, naging presidente. Sabi ni Dr. Lorraine Bade, pang barangay captain ang abilidad. Wala siyang pakialam. And the people around him are the same. They don't care. The only thing they care about is power and how to perpetuate themselves in power. So, akala nyo ang gagaling, di ba? Okay lang mag-perpetuate kayo dyan kung sobrang galing nyo. Barangay captain ang abilidad. Diyos ko. That you can see, the offshore accounts daw of George Garcia has been sabi ni Kumanda ito si George Garcia kay Marcoleta mga kababayan. Kumanda ito. Rodanto Marcoleta. Right? And what's that? It's to perpetuate themselves in power in the meantime. And alam mo sabihin, out of pocket yun. Hindi out of pocket yung binayad niya kung totoo yan. Tapos mayroon pang nagreklamo mga kababayan na binigyan daw ng quota na 400 million? 300 million. Basta hundreds of millions mga kababayan ni George Garcia daw di umano. Yan ang reklamo nila mga kababayan doon sa Korte Suprema. Binigyan daw sila ng quota para manalo. Prize para manalo daw maging congressman. At saka yung mga ayos na yan, yung pang-bribe, pang suhol, pera natin yan na dapat napunta doon, di ba? So, lahat yan, parang yung na-experience namin sa LCAC, napaka-konti ng 20 million. Akalain nyo mga kababayan, ang nagastos na sa ayuda pa lang Sa upo si BBM mga kababayan, siguro mga trilyon na talaga mga kababayan. Di ba nung una 500 billion daw? And then the following year, 590 billion. Trillion na. 2 years pa lang. Anong naging epekto ng ayuda? Ang naaayudahan mga kababayan ay itong mga buhaya. Tapos Marcos, hindi pa binigay. Di ba ang grabe yung return on investment dun sa 20 million na yon, 35,000 surrenders under PRRD. Oo nga mga kababayan. Ngayon wala na pala. Yung per barangay, mayroong allotment na 20 million? Ngayon wala na yung barangay development program na yan. Na napakaganda. Yan ang tapat mga kababayan. Dahil
per barangay ang nabibigyan. Mayroon silang pangpagawa ng proyekto, kalsada. Hindi yung dadaan pa sa congressman, dadaan pa kay mayor, dadaan pa sa mga... Pagdating sa barangay, wala na. Ngayon, inalis na daw, wala na daw pondo. Na direct service, diba? So, it's so heartbreaking. And it's so enraging. Nakakagalit. Nakakagalit talaga. Agree. At Ma'am Lorena, come to think of it mga kababayan, sa mga kasama namin ngayon sa Bigwas ng Agila. Naturingan tayong agricultural country. Naturingan tayong nagtuturo ng mga advancing agrikultura. Nandito sa Pilipinas ang International Rice Research Institute. Okay lang sana yung ama ni BBM mga kababayan, si Senior. Dahil magaling. Although, mayroon ding ugali mga kababayan na ayaw nang bumaba sa pwesto, yun nga ang problema sa kanya, di ba? At naging abusado din mga kababayan, lalong-lalo na ang kanyang tauhan. Okay ang mindset nun mga kababayan Hindi kagaya nitong si BBM ngayon na pagdating sa agrikultura, yan pa naman ang kanyang binida mga kababayan dahil sa kanyang ama. Ngayon, sablay. Ang kawawa ngayon mga kababayan dahil binahan ng imported na bigas ang merkado, papatayin nila ang lokal na mga magsasaka ng bigasan, yung nagpapalay mga kababayan, dahil binabarat ng mga traders. Kawawa. Take so much pride about that. And na narito sa Pilipinas ang SAFDEC, Southeast Asian Fisheries Development Center, sa research ng pangisda. Fisheries, tapos pati galunggong mga kababayan, ini-import na. And yet, ang ating mga magsasaka at mangingisda na magagaling, masisipag, at mga scientist natin sa palay, pangisdaan, lugmok sa kagutuman. Alam nyo anong problema niyan? Ang kurakutan mga kababayan. Dahil ang mga proyekto sanang pantulong dyan sa mga magsasaka at mga ngisda at lahat ng manggagawang sektor mga kababayan napupunta sa mga buhaya. Nagbi-bleed tayo ng pera dyan sa Congress mga kababayan. Pati nga lang sa Senado. Kaya dapat alisan na lang na yan sila ng role mga kababayan dyan sa pondo. At bansot na bansot ang agrikultura natin na pag-iwanan tayo ng mga bansang dito lamang natuto at nag-aral kung paano panaguin ang kanilang agrikultura, subalit tayo na ang bumibili sa kanila ngayon ng palay. Pati ang galunggong ini-import na rin natin. Pati bangus, i-import na rin natin mga kababayan. Pati yung ano nga ba yung pinagbibigay ni BBM mga kababayan dahil hindi daw dumaan sa sanitary inspection? Binigay niya sa mga tao. Talakitok po yun. Ano na lang po ang silbi ng gobyernong ito? Sinubukan po yan na i-reverse ni Pangulong Duterte by making agriculture as modern as possible. Kung hindi lang nag-pandemic sana mga kababayan, tinamaan ng pandemic si Tatay Digong Ang ganda na ng projection natin noon. Tinamaan ng pandemic. Sayang talaga. It can be, pero hindi rin po sapat kasi ang 6 na taon. May 2 taon doon, giyera sa Marawi, at 2 taon na pandemic. Partida po yon. But the right track... Tapos, sa 6 na taon na yun mga kababayan, araw-araw sinisiraan si PRRD ng mga dilawan. Kakampi nilang mainstream media. Eto na nga ang resulta mga kababayan, nakulong si PRRD. How to develop agriculture ay palakasin po ang National Food Authority, National Irrigation Authority, and ma'am, ngayon Tapos yung inaward ni PRRD mga kababayan na mga lupa para doon sa ating mga katutubo, binawi ni BBM. Napunta sa mga mayayaman mga kababayan. Pero habang nag-usap tayo, one of the most corrupted projects na pinapasutan ng mga congressman ay tinatago nila sa NIA, National Irrigation Authority. Walang irigasyon, pero may allocation by the billions. Kung si Congressman Rillo, 76 million ang project ng 2-story gym sa public school, 6 lang na poste ang naitayo ng 76 million. Grabe. Ilang ganyan na pagnanakaw ang tinotolerate at kinokonsenti nila Marcos at Romualdez. Kaya huwag tayo magtanong kung bakit lugmok ang agrikultura sapagkat ninanakaw at bulok ang programa ng gobyerno sapagkat wala siyang direksyon na iaahon ang ating ekonomiya at agrikultura ay palakasin kung kaya all-time low po ang agriculture. Binanggit mo, Ma'am Lorena, hindi kasama ang kriminalidad ng smuggling sa sibuyas, smuggling sa bawang. Complicated na. Kumbaga sa may sakit mga kababayan, grabe complicated na ito. Beyond repair. Hindi man mapifix mga kababayan.
Palibasa, ano ang sabi ni Dr. Badoy, pang barangay captain ng abilidad, mga kababayan. So, ano masasabi niyo dito? Post your comments below.